Nagising si Charlotte na tila mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Napatingin siya sa paligid habang hawak-hawak ang masakit na ulo. At biglang napabalikwas ng bangon nang ma-realize kung nasaan siya at maalala ang nangyari. Ha? Nasaan ako? Teka, dapat nasa simbahan na ako ngayon ah. Ikakasal na kami ni Denver. Hiyaw niya sa isipan. Tumingin siya sa orasan. May 30 minuto na lang bago magsimula ang kasal. Tumakbo siya sa pinto na silid at tinangkang pihitin ang siradura ng pinto ngunit nakalak yun. Tulong! Buksan niyo ang pinto! Tulong! Buksan niyo to! Hiyaw niya habang binabayo ang pintuan. Ngunit wala pa rin dumarating para buksan ang pinto. Naiyak na siya. Paano na siya makakaabot sa kasal nila ni Denver? Sino ang mapangahas na lalaking kumidnap sa kanya? Bakit siya ay kinulong nito sa kwarto? Napadausdos na siya sa sahig habang patuloy pa rin sa pagbayo sa pintuan. Kahit unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niya makapag-isip ng maayos para makalabas sa kwarto na yun. May nakita siyang salamin sa kwarto kaya inayos muna niya ang sarili. Kailangan niya maging maganda pa rin dahil buo ang loob niyang matutuloy ang kanilang kasal ni Denver. Inilis niya ang kanyang suot na wedding gown at nagtungo sa pintuan ng banyo. Nagbabaka sakali siyang may malalabasan siya doon. May bintana kaya tumuntong siya sa baul para masilip niya kung maaari siyang makalabas doon. Ngunit laking panlulumo niya nang mapagtantong nasa mataas na bahagi ang kanyang kinalalagyan. Laglag ang balikat at lumabas siya ng banyo. Iyon naman ang pagpasok ng isang lalaki sa kwarto. Ma'am, kumain po muna kayo. Parating na po si sir para sunduin ka. Sabi ng lalaki sa kanya. Sinong sir? Si Denver ba? Tanong niya sa lalaki habang malikot ang kanyang mga mata. Naghahanap siya ng pagkakataong masalisihan ito sa pinto. Hindi po, bumili lang po si sir ng ticket nyo. Sagot nito. Ticket? Para saan? Tanong niya. Papuntang Zamboanga daw ma'am. Sagot muli nito. Ano? Sino bang tinatawag mong sir ha? Inis na tanong niya dito. Hindi ito umimik. Tinabig niya ang hawak nitong tray ng pagkain. Saka mabilis na tumakbo palabas ng pinto nang malingat ito dahil sa nahulog na pagkain. Ma'am, ma'am, naku, lagot ako nito kay sir. Hiyaw ng lalaki habang hinahabol siya. Mahirap sa kanya tumakbo dahil sa kanyang wedding gown. Pero kakayanin niya alang-alang kay Denver. Alang-alang sa mga pangarap nilang dalawa. Tumakbo siya sa elevator at paulit-ulit na pinindot niya ang button para bumukas ito. Matindi ang kabang kanyang nararamdaman. Malapit na kasi siyang maabutan ng lalaki. Palingon-lingon siya. Laking pasasalamat niya nang bumukas ang pinto ng elevator. May lalaking sakay iyon at laking tuwa niya nang mapagsino ang lalaki. Naiyak pa siya dahil akala niya ay ligtas na siya. Jason? Jason, ikaw nga ba? Tulungan mo naman ako. May lalaking humahabol sa akin. Umiiyak na pakiusap niya kay Jason. Ngunit wala lang kibo ito. Nakatingin lamang sa kanya habang may bahid na pait sa mga mata nito. Pipindutin na sana niya ang button para sumara ang pinto ngunit tinabig ni Jason ang kamay niya. Sakto namang dumating ang humihingal na lalaki. Nahihintakutang napasiksik siya kay Jason. Sir, andyan na po pala kayo. Mabuti na lang kayo nakasalubong ni ma'am. Kung hindi natakasan na niya ako. Hinihingal na sabi nito. Tila bombang sumabog sa pandinig ni Charlotte ang narinig. Agad siyang lumayo kay Jason at nahintakutang tumingin dito. Ikaw? Ikaw ang walang hiyang kumidnap sa akin? Galit na tanong niya dito. Natatakot siya sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Pero hindi niya hahayaang magtagumpay si Jason sa masamang balak nito. Yumuko ito at tinangka siyang hawakan sa kamay. Ngunit umiwas siya. Hindi niya akalaing magagawa ito ni Jason sa kanila ni Denver. Sa araw pa mismo ng kasal nila. Muli nitong sapilitang hinawakan ang braso niya ngunit nagpumiglas siya. Bitawan mo ko. Walang hiya ka. Bitawan mo ko. Hiyaw niya dito habang umiiyak. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib.
Ngunit bigla siya nitong binuhat na parang isang sako ng bigas. Kahit anong gawin niya ang pagsuntok sa likod nito ay hindi man lang nito ininda yun. Muli siyang dinala nito sa kwartong pinagkulungan sa kanya nito kanina. "Sige na boy, ako nang bahala dito. Salamat ha," sabi nito sa lalaking nakausap niya kanina bago sinara ang pinto. "Mamayang alas 5 ang alis ng barkong sasakyan natin patungo sa Zamboanga. Doon muna tayo mamamalagi sa mga lola ko bago tayo magpapakasal." Seryosong sabi nito sa kanya. "Nasisiraan ka na ba ng ulo, Jason? Pakawalan mo na ako. Kasal namin ang best friend mo ngayon. Anong klase kang tao?" Galit na bulyo niya dito. Hindi niya nais ipakita ang kahinaan niya dito. Napasabunot ito sa ulo. "Ako lang ang lalaking pakakasalan mo, Charlotte. Hindi ako makakapayag na mapunta ka kay Denver." Galit na pahayag nito. "Nababaliw ka na nga talaga. Kahit kailan hindi kita mamahalin dahil si Denver lang ang tinitibok ng puso ko." "Oo, nababaliw na ako. Kahit ako hindi ko akalaing magagawa ko ito. Pero mahal kita, Charlotte. Hindi ko kayang makita na habang ikinakasal ka sa ibang lalaki." Hasik nito habang tila nawawala sa sarili. Umiiyak na rin ito. Marahil hindi naman talaga ginustong saktan siya. Medyo nakaramdam ng awa dito si Charlotte. Alam kasi niya na mabuti naman talaga itong tao. "Jason, mali ito. Simula pa lang alam mo na si Denver ang mahal ko. Huwag mo naman sana sirain ang tiwala ko, tiwala sa'yo ng best friend mo. Alam mo ba sobrang saya niya noong pumayag kang maging best man niya? Mahalaga ka sa kanya, Jason. Kaya huwag mo sanang gawin to. Ibalik mo na ako sa kanya, maawa ka naman." Pagmamakaawa niya. Ngunit imbis na maawa ito ay matalim ang matang tumingin ito sa kanya. "Puro ka na lang Denver, Denver, Denver. Ano ba ang wala ako na meron si Denver ha? Pwede bang ako naman? Tayong dalawang magkasama ngayon kaya please lang. Pangalan ko naman ang bigkasin mo." Galit na pahayag nito. "Tumigil ka, hindi kita mahal. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya pwede ba pakawalan mo na ako dito? Hinihintay ako ni Denver sa simbahan." Galit din na sagot niya dito. Mukhang hindi niya kayang mapakiusapan ito. Nilamon na ito ng matinding selos at baluktot na rin itong mag-isip. "Hindi, dito ka lang. Mahal kita, Charlotte. Patawarin ako ng Diyos sa gagawin ko, pero hindi ako makakapayag na makasal ka sa kanya." Sa galit ni Charlotte ay mabilis siyang lumapit dito at ubod ng lakas niya itong sinampal. "Wala kang puso." Galit na sabi niya dito habang nagbabanta na namang pumatak ang kanyang luha. Naningkit ang mata nito sa galit at walang babalang dinaluhong nito si Charlotte. Marin itong sinapong kanyang ulo at bigla siyang sinibasib ng halik. Nanlaban si Charlotte. Sinubukan niya ito sipain pero parang hindi nito alintana yon dahil patuloy pa rin ito sa ginagawa. Hanggang sa hindi sinasadyang matumba siya sa malambot na kama. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Patuloy lang siyang nanlaban pero mas malakas ito sa kanya. Kaya naman kahit anong pagpupumiglas niya ay baliwala lang dito. Medyo nakaramdam din siya ng pananakit ng tiyan. Natatakot siyang baka kung mapano si baby. Lalo pa't nagtatakbo siya kanina. Tila nawala na siya ng pag-asa. Wala na siyang lakas para manlaban pa. "Diyos ko, mauulit na naman ba sa akin ang sinapit ni Ate Charlene? Tulungan niyo po ako, Lord. Ate Charlene, Denver." Piping dalangin niya. Doon na siya bumigay. Umiyak na siya ng umiyak habang walang kakilos-kilos. Tila natigilan naman si Jason ang malasahan ng maalat na luha ni Charlotte. Animo na tauhan nito at marahang lumayo sa kanya. "Naku, Charlotte, hindi ko sinasadya. Sorry." Tila nawawala sa sariling sabi nito. "Makuha mo man ang katawan ko, Jason. Hinding-hindi mo naman makukuha ang puso ko. At hinding-hindi kita mapapatawad kapag may mangyaring masama sa baby ko." Punong-puno ng hinanakit na sabi niya dito. Saka hinimas niya ang tiyan niyang hindi pa rin nawawala ang panakanakang sakit. "Kalma ka lang dyan, baby ko. Magiging okay din ang lahat. Makakabalik din tayo kay papa mo." Tahimik na pakiusap niya sa baby niya na nasa tiyan. "Patawad, Charlotte.
Mahinang bigkas nito. Mapapatawad lang kita kapag pinakawalan mo na ako dito. Alam kong mabuti kang tao. Kaya bago mahuli ang lahat, pakawalan mo na ako bago pa sila makapagsumbong sa pulis. Puno ng hinanakit na sabi niya dito. Ngunit nakayuko lang ito. Hindi umimik saka lumabas ng pintuan. Naiwan naman si Charlotte na tila nawawala na ng pag-asang tumalungko na lang sa ibabaw ng kama. Tila lutang naman ang isipan ni Jason dahil sa nagawa kay Charlotte. Hindi niya alam na kaya pala niya yun gawin sa babaeng mahal niya. Muntik na siyang mawala sa kanyang sarili. Paano na lang kung hindi agad siya natauhan? E di sana isa siyang rapist ngayon. Parang nais niya saktan ang sarili. Hindi siya ganun kasama. Gulong-gulo ang isip niya. Kinuha niya ang binili niyang tiket sa bursa at lampasang pinagmasdan yun. Maya-maya ay may tinawagan siya. Samantala sa simbahan, mahigit 2 oras nang nawawala si Charlotte. Ang lahat ay nag-aalala na sa bride. Ang ibang bisita naman ay kung ano na ang mga nasa isipan. Kesyo baka daw sumama sa ibang lalaki. Baka daw nagbago ang isip at ayaw nang magpakasal. Natatawa na lang siya sa mga naririnig. Hindi nila alam ang pagmamahalan ng dalawa. Kaya marahil kung ano-ano ang nasasabi ng mga ito. Alam niya na si Jason ang may kagagawa ng lahat. Dahil maging ito ay wala pa din sa simbahan. Kanina pa sinasuggest ng kanyang mga magulang na i-report na sa pulis ang pagkawala ni Charlotte. Ngunit ayaw naman niyang mapahamak si Jason. Alam niya na hindi naman ito sasaktan si Charlotte. Dangan nga lang kinakatakot niya na baka itakas nito si Charlotte. Maya-maya ay nagring ang kanyang phone. Si Jason. Sinagot niya ito kagad. Hello, hayop ka Jason. Ibalik mo sa akin si Charlotte. Hindi ko pa ni-report ang pagkawala niya dahil alam kong ikaw ang kumidnap sa kanya. Kahit papano, pinapahalagan ko pa rin ang pagkakaibigan natin. Galit na bulyo niya dito. Medyo napalakas yata ang pagkakabigkas niya kaya napatingin sa kanya ang ilang mga bisita. Kaya minabuti niya lumabas ng simbahan. Sorry dude, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Ayusin niyo na dyan. Ibabalik ko na sa iyo si Charlotte. Sana mapatawad mo ko. Nagmamahal lang ako kaya hindi ko rin alam na makakagawa ako ng ganitong kasamaan. Patawad talaga dude. Tila pumiyok na pahayag nito. Ikinasaya naman niya ang desisyon nito. Nagpapasalamat siya at hindi umabot na kailangang ipapulis pa niya ito bago makuha si Charlotte. Salamat kung ganon. Salamat na tauhan ka na. 2 oras na kayong late. Kaya ang ilang bisita nagsiuwi na pero kahit ganon tuloy pa rin ang kasal namin. Wala na makakapigil pa kaya bilisan mo na. Ihatid mo na kagad dito si Charlotte. Baka maubos na ng mag-alisa ng mga bisita namin. Kunwaring seryoso niyang pahayag ngunit ang totoo, kanina pa niya gustong maghihiyaw dahil sa tuwa. Hindi siya nagkamali ng iniisip. Siya pa rin talaga ang kanyang best friend na si Jason. Sige, sagot nito. Yun lang at pinatay na nito ang tawag. Bumalik na siya sa loob ng simbahan at masayang ibinalita sa lahat na parating na ang bride. Samantala, napakislot naman si Charlotte ang bumukas ang pinto. Medyo kinakabahan siya na makita si Jason. May iniabot sa kanya. Kinuha naman niya ito. Tissue at ilang gamit sa pag-makeup. Ayusin mo na ang sarili mo, Charlotte. Babalik na tayo sa simbahan. Seryosong sabi nito. Napaawang ang labi niya dahil sa tinura nito. Totoo, Jason? Hindi ka ba nagbibiro? Naiiyak na tanong niya dito. Oo siya. Sana'y mapatawad mo ko sa nagawa ko sa iyo. Hinging paumanhin ito habang nakayuko. Alam ko na hindi mo yon sinasadya. Dahil mabuti kang tao. Patawad din kung nasaktan kita. Hangad ko na sana'y matagpuan mo na rin ang babaeng nararapat para sa iyo. Nakangiti niyang pahayag dito. Salamat. Ayusin mo na ang sarili mo. Kanina pa naghihintay sa iyo si Denver sa simbahan. Oo, salamat Jason ha. Kapag kuway lumabas na ito ng kwarto. Dali-dali naman niyang inayos ang sarili. Hindi siya expert sa pagme-makeup pero sa tingin naman niya ay pwede na. At nang matapos ay lumabas na siya ng silid at sabay na silang sumakay sa elevator ni Jason. Marami ang napapatingin sa kanya dahil siguro sa nakasuot siya ng wedding. Isang lumang gusali pala ang pinagdala sa kanya ni Jason. Ang kwartong pinagkulungan sa kanya ay pag-aari ng lalaki kanina.
na naging tauhan pala nito sa bakery. Wala silang imika ni Jason habang nasa biyahe. Mahigit 1 oras din ang kanilang nilakbay bago makarating sa simbahan. Walang pagsidla ng tuwa ang kanyang puso na makita ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Nahalata ang pag-alala sa mukha. Hindi nito napansin na dumating na sila. Nakita sila ng isa sa mga bisita. "Dumating na ang bride!" Sigaw nito na ikinalingon ng lahat. Itutuloy.